Hideout. Amen. Salamat po sa tuyong Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So, good morning po sa ating salo. Good morning. So, welcome po sa iba na and pasalamat ako sa Panginoon dahil sa muli, ginamit na naman po ang iyong lingkod para magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Napakalayong pagpapala po ito para sa akin, para ma-share ang salita ng sa tuyong Panginoon. So, duman sa tigbasa ni Kuya Odep. So, magayon na po yun, ang tigbasa ni Kuya Odep is nasa Book of Ezra. Diba? Nasa Book of Ezra po kita. Actually, mga nakaaging bulan, hindi po ako nag-devotion kasi nga para mas malaman ko yung So, every time na nag-devotion ako, talagang naog pa ako kasi nailing ko din so pagpapala ng Panginoon tapos yung katapatan niya sa Book of Ezra. Kung mas magayon po nito, kung magayon po nito basahan ng Book of Ezra, mas magayon po kasi magayon po talaga kasi hindi po kinailing ang kagurang na ang katapatan niya sa Israelites. So, sa Book of Ezra po kaya niya po mga panahon na nakasalakay po sila ng Babylon niyan. Tapos, pinahintulutan ng hari na mabuo ulit yung kanila templo ng Jerusalem. At maraming mga trials na nangyari kung paano yun mabuo at ganoon din. So, sa teksto natin ngayon, sila Ezra ay papunta na po ng Jerusalem. So, abot ko lang sa kada sa tuya, sisaya mo ang problema sa to. Abot ko ka kung paano tao mo ng problema. So, gabos wag mo kita nakaagi sa problema. Sabi yung tanang sa lang ini, pero sa lang ini sa paningin kang ibang tao, pero sa tuya ako naon. So, may mga problema kita na magabat sa tuya minsan, hindi ka na naharap kung paano gigimunta. So, kanya, ang pag-uro ng tapo ay ang title tapo is ipagsapalaran lahat sa Diyos. Ipagsapalaran lahat sa Diyos. So, sa nakita po natin sa verse 21, nakita po natin sa verse 21, nandun yung sa kabigatan. Verse 21 to 23, nandun yung kabigatan ni Ezra at yung kanyang mga kasamahan papunta po ng Jerusalem. So, ang tanong po sa tuya, gabos, ano ang mga kailangan gawin sa oras ng panganib? Sa oras ng panganib, sa oras ng mga problema. So, ano po natin kailangan gawin? Una po, yan. So, primero na pong dapat gibuhon is magraling kita sa tuyang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. So, basahin po natin sa verse 21 again. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at manginigluho. Next. Sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na pagbabayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. So, nakita po natin duman na si Ezra po, yung pinangunahan na Ezra ang kanyang tao na lumapit sa Diyos. So, nagayuno po sila at na lumuhod sa harapan ng satuyang kagurangan. So, sinabi po duman na sinabi ni Ezra na sila po ay nag-ayuno. So, sa po ini pong magayon na practice para mas maparaning kita sa satuyang kagurangan is yung pag-ayuno. Kasi nga, makikita po natin dito ang mga purpose ng pag-ayuno ay magpapalakas ng panalangin,
paghingi ng gabay sa Panginoon, ipakita ang kalungkutan, paghingi ng proteksyon, pagpapakita ng pagsisisi, pagpapakumbaba sa Diyos, pagpapahayag ng alalahanin, pagtulong sa nangangailangan para malampasan ang tukso, ipahayag ng pagmamahal at pagsamba ng Diyos. So, sa Diyos. So, ito po yung mga purpose ng fasting or yung pag-ayuno. Anong pag-ayuno po kaya is gawain po yan para mas maparating kita sa tuyang kagurangan. May times na day po kita nagkakaon, bakol po kita nailig sa Bible characters na may mga 40, may mga day nagkakaon po para lang manalangin, para lang lumapit at napapalapit sila sa tuyang kagurangan. So, ayan po ang mga purpose ng satuya ng pag-aayuno. So, duman po sa part naman ni Ezra, nag-ayuno sila dahil humihingi sila ng tulong sa Diyos. Humihingi sila ng tulong ng Diyos dahil nga sa problema na nakakaharap nila. Kasi nga po, lalakbay po sila papuntang Jerusalem. So, nandiyan po yung mga panganib na baka patayin po sila, diba? Baka patayin po sila, tapos may mga tulisan, bigla na lang silang especially may sa mga Babylonian people, may mga times kaya dito sa buhok Ezra na bako sila sa ayon sa pagtayo ng templo ng Diyos, sa muling pagtayo. So mga Babylonian na citizen, bako sila ayon sa pagtayo ng templo. Kasi nga baka kaya magkaiba na naman kikusog ang Jerusalem, tapos maano na naman sa Babylonian. May mga something na araw ka nakaisipan po sa mga Babylonian citizen. So sa mga Israelites, sila Ezra man, actually natatakot man po sila kasi nga ang Babylonian Empire is na makusugod. Maski sabihin ang citizen lang yan, may kusog sila para sa lakayon ang grupo ni Ezra. So, ngunyan na lang po, natatakot po sila na baka sa lakayon sila. Actually, nakakaranas din sila ng pagkabalisa. Kumbaga, ang pagkabalisa na naranasan nila is, alam niyo po yung pagkabalisa, yung talagang takot na maray. So, minsan pinagpapawisan, di ba? Araw ka po baga, so nanginginig. So, araw ka mailing tapusin da. So grabe so angos ninda, so pero yung nag-aangos. So, nagkukulog sa dibdib, tapos dahil mapakali. So, actually, nade-depress head. Natatakot na magadan. So, araw ka po, so nararanasan ka mga Israelites, nila Ezra, sa panahon iyan, kasi nga, baka sila magadan. Especially dahil na po dyan, sa verse 21, kaiba po ninda ang gabos na kanilang pamilya, pati yung mga ari-arian. So, grabe po talaga. So takot na naranasan nila. Kaya, ang ginibo po nila, nagranis nila sa kagurangan, nag-ayuno sila para may pakita nila na hindi nila kaya na mag-isa, hindi nila kaya na wala ng tulong ng ating Diyos. So, ini po ang magayon na ang magayon na example sa tuya. Sa oras ng pagsubok, sa oras ng problema, yan po ang magayon na oras para kita mag-pray. Kasi minsan na napapansin natin, pag nagkakaagit sa problema, talaga nababalisagan kita. Nag-aagit kita sa mga kalipisilan, kumbaga, minaibitulos kita. Di talaga araw magigibuta. Pero, nailita po dito sa ginibo ni Ezra, sa oras ng kalipisilan po ninda, duman po sila nanalangin. So, sa tuya man, dapat araw kayo niyang natin, ma-practice natin. Every time na magkakaigo kita problema, every time na magkakaigo kita kalipisilan sa tuyang buhay, mga G kita. Yan po yung pinakamagayon na oras para mga G. So, example na lang, may mga times kaya na sa tuyang mga pamilya is nagkakaila. Tama po ba? Tapos, may mga talagang grabe na kabalisaan ta na nagigibot na
especially kung life and death situation na po yan. Kung talagang 50-50 na po, so sa tuyang tawag dyan, kapamilya, so kamag-anak. So grabe po, so nababalisa kita. Tapos kung ano-ano ng tigano, nag-aapot na kita sa mga katugangan ta, nag-aapot na kita sa mga pamilya ta, kung ano dapat ginuhon ta. Pero nalilingawan ta na po, mga Jesus sa tuyang agurang. Dahil nga, tarang-tarang po kita, dapat masolusyon ng tulos iyan, dapat maagapan tulos iyan. So natataranta po kita. So ngunyan, tigtatarang po niya sa tuyang ang kagurangan, ganyan siya. Idulog mo sa kuya, sabi ng kagurangan. Idulog mo tulos sa kuya. Diba? Kasi ako talaga may times na pag nagkakaproblema mo talaga ako, kumbaga, ako na po sa nagkikibok, dahil na ako nakakapag-pray kasi nuya ako, masolusyon ng tulos agad. Pero ang kagayon ng buhay ni, mga nangyayari sa tuya. So pinapayagan ng Diyos ang mga malalaking problema na subukin tayo para mas lalo tayo lumapit sa iya. Diba? So, pinapayagan ng kagurangan na mag-agi ka sa araw kanyang sitwasyon para mas lalo kang maparani sa iya. Example na lang po, yung times na nagkatrabaho pa ako kay Nundo, duman kami sa TV, naka-destino. So talagang medyo harayo, tapos hindi ko talaga ako nakakating kung mga gawain kasi nga, duman po kami nakatulog. So ang nangyayari po is may times na conversion sa akit ko. Conversion sa akit ko, tapos duman po mismo, nagkusog sa pangajit ko, as in, na Lord, sana dahil mo hayaan na mawara ini sa kayang akin na ini. Akit ko ini. So, di si po mawarat ki akit. So, grabe po sa pangajit ko, di ko na aram kung anong pirapong dalagan, piraso rabas ni hermano pati sa Legazpi, Alin TV. So, arugan po sa nangyari sa kuya na pag tiga conversion sa akin ko, grabe po sa pangajiyo kong maray, grabe po sa paggrabe ko sa iya. Pero minsan, may times kaya na pag nagkakawin kita sa problema, kung mga sa tiyutong ng problema, data na nararamay sa aguranda. Ang dyan sa nagkakula na sa problema, data na nararamay sa aguranda. So, dumaan sa times, sa ano na ito, sa sitwasyon na ito nangyari sa kuya, talagang dinulog ko sa kagurangan. Lord, sana ayos lang sa akin ko. Na iba po talaga ang convulsion. Minsan na minagagandang po talaga sa convulsion pag na agapan. So, grabe po sa pangajiyo ko. Grabe po sa pangajiyo ni hermano. Kaya, pasalamat ako sa kagurangan kasi answer prayer ako. Kasi nga, tawag dyan, nag-abot ako sa hospital na safe ang nasa kayang akin. So, araw kayan, ang nangyayari po na may mga problema nag-abot sa tuya para mas lalo kita mag-rani sa iya. Example na lang po, itatawan kita sa kagurangan mga ilang kasi nga nag-arayo na kita sa iya. Umaga, ilang na yun para hindi ka kagurangan para mas mag-rani ka sa iya. Example na lang po kay Bro Mel. Isa doon po dito si Bro Mel. Si Bro Remel, so example na lang po si Bro Remel Agustin. Testimony niya po yan na talagang, actually niya ako siya kay Lord. Permission niya ako kay Lord. Pero may times na nagrarayo na siya kay Lord na di na siya nag-attend kay fellowship, di na siya nag-attend kay mga prayer discipleship, minsan sa service kasi di ka sa trabaho. So ano ka po siya nangyari sa iya? Naparayo siya sa Panginoon. Ang ginawa ng kagurangan, di ba? Ang ginawa ng kagurangan, muya padabaon niya sa Bro Rebel, kaya muya niya maparani sa iya, maparani mismo si Bro Rebel sa iya. So, nagkaigaw po siya kay Ilang na talagang nagbagsak sa lawas niya at duman, nakiusap ang na-feel niya na nagkarayo na siya sa kagurangan. Kaya, nagbalik siya sa kagurangan.
So ngunyan mailitan na po siya, permission niya on sa mga sa discipleship, sa mga gawain sa church. So ano dan po ang nangyayari sa tuya? So data po, sana data mangyari, din mangyayari sa tuya na papalubong kita kang kagurangan para lang magrani sa iya. So tigahayaan po ini at sana masabutan ta at maano ta pirmi maalagay tayo sa isip ta na oning mga kadipisilan na ini tigagamit din ka kagurangan para magrani kita sa iya. So kaya dapat every time na magkakaiba po kita kadipisilan pirmi kita magrani sa iya. Diba? Pirmi po kita magrani sa iya. Example pa po kay David, diba? So tagang kay pang-ampang ni si Goliath, si Isaiah at si Daniel na nakaharap sa puro leon, di ba? Sa kulungan ng leon. No, lumapit lang siya sa Panginoon, nanalangin siya, lumuhod siya, nanalangin. At safe siya. Hindi siya nilapan ng leon. Hindi siya, walang nangyari sa iya, walang galos, kahit anong galos walang nangyari sa iya. Why? Kasi nga lumapit siya sa tuyang kagurangan. So, ano pa po dapat kailangan natin gawin? So, primero, dapat nag-aalit kita sa ating pisilan, magraning kita sa kagurangan. Pangdua, dapat akong gibon pangdua is isuko ang ating buhay. So, pinangunahan ni Ezra ang kanyang mga kasama sa pagsuko sa kanilang mga buhay para sa Diyos. Basahin natin sa verse 22. Nahihiya ako humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa aming laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay. Sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Napupuot siya at nagpaparusa ng mga nagtatakwil sa Kanya. So, salamat po sa salita ng Quran. So, mainita po digdig na talagang isinuho ni Ezra ang kanilang buhay sa tuyong kagurangan. Kasi nakita doon na nag-aagad si Ezra sa hari. Pwedeng mag-agad si Ezra sa hari upang magpasama ng mga sundalo. Sa sundalo na mag-iba sa inang kaduman sa Jerusalem. Tanganing day na po sila matakot. Actually, pwede pong agadin yan ni Ezra. So, ang kaso nga, sinabi dito sa verse 22, isinuko na nila ang kanilang buhay sa tuyang kagurangan. So, nagpatotoo si Ezra sa hari mismo kung gaano katapat ang satuyang Diyos. Nagpatotoo na si Ezra kung gaano katapat ang satuyang Diyos. Diba? Kahit na noon pa ng mga ninuno ng mga Israel, grabe ginibong, nakita talaga ng Israelites yung kapangyarihan ng satuyang kagurangan. So kaya na-testify niya na yun sa hari na Lord, na King, na ako na po, nailingtaman po na tigagabayan kami ng kagurangan na maski kami nag-aali sa kadipisilan, dahil kami tigpapabayaan. So tigatakwil niya sa mga talagang nag-aarayo sa iya. So araw kayo po, na-testimony niya na ito, isinuko niya na talaga ang kasi tututusun, mas magayon po talaga na may kaiba silang sundalo. Mas may magayon talaga, may kaiba silang mga warrior. Kasi nga, talagang protektado sila. Kaya silang protektahan ito. Pero dahil, dito ginibo na Ezra, kasi nga, harap na Ezra, na nailing na Ezra mismo ang kapangyarihan at katapatan ng kagurangan sa kanilang mga buhay. So, pinili ng isuko ang kanilang buhay sa Diyos at magtiwala sa kapangyarihan niya. Ang question sa tuya, ang challenge po sa tuya, is kaya ba natin gawin ang ginawa ng mga Israelita at ni Ezra? Yung tipong isuko natin ang ating buhay. Kung ano man ang ating nararanasan. So, kaya po ba natin gawin ito? So, mas nagtitiwala ba tayo sa Diyos kaysa sa mga tao na nasa paligid natin sa oras ng problema? O mas inuuna natin pumunta sa kaibigan, sa asawa, kay San Miguel, Pilsen, at sa mga social media, di ba? Especially sa mga kabataan ngayon, pag may problema sila mga apostolos,
depressed ako. Kasi may taong depressed na ipopost depressed ka. So, may mga times kaya na, may mga kabataan ganyan na pag nagkakaigaw silang problema, tiga-post tulos nila yan. Kasi nga, mas mo yan yung comfort. Mas na mo yan yung tawag dyan, napapansin sila ka mga friends nila. Ay, tapos niya, ano yan? Diba, kurumit na yan, masareact na yan. Una, ano ka ngayon? Diba? Mas mo yan yung damaghan ni Duman sa Facebook, sa mga kaibigan nila sa Facebook, kaysa sa Tuyan News. So sana, dahil makita maging araw kayo. So once na nakakita sa mga problema, lumapit kasi sa kagurangan. At the same time, isukot sa Tuyan News. So, ang question sa Tuya nga ang challenge ngayon sa Tuya, kaya tamo ba yung ibubuhat? Or totoo bang nagtitiwala kita sa kagurangan? O sa nag-aaral kita sa kalibisigan? Sabi ba sa Tuyang kagurangan, I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita papabayaan. Ni iiwan, ni pababayaan. Baliktad. Hindi kita iiwan, ni pababayaan. So, magaling kita sa kagurangan, isukot ang buhay ka, basta nakakali kita. Sa duwit man yan na problema, or nakula yan ang kalibisigan na naranasan ka, magaling kita sa iya kagurangan. Pangatlo po is manalangin, manalig at manalangin. So, yun ang alin po, once na nag-aaral kita sa kagurangan, syempre, ayaw mo kita, pinag-pray ka, nag-aaral kita na lumod ka sa tuyang kagurangan, nag-aaral na kita gabos-gabos, dapat manalig kita. Bakuso, pakatapos mo mag-pray, sisipan ba yun? May mga questionnaire ka, di ba? Pakatapos mo mag-pray, kaya ba ni Lord? Kung baga, nagkakagawa kitang pagdududa sa kapangyarihan sa tuyang kagurangan. So dapat bago kita aragan, once na talagang pinag-pray mo na, siyempre, sino ko mang buhay mo, dapat magaling ka na kayang gibo niya sa tuyang kagurangan. Walang imposible sa tuyang Diyos. Kahit nga trabo na papaligid, di ba? Kahit nga sa mga talagang panagadan na mabago ni Lord. So, walang imposible, inata ka mag-doubt, inata ka nagdududa sa kapangyarihan niya. Diba? So, dapat kita manalangin at manaling pirme sa tuyang kagurangan. At mailit na po sa verse 23. Basahin ka po. Sa verse 23, nag-ayuno na kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami. At pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. So, duman po, ini po ang mga na itatawid sa tuyang kagurangan na sisimbagot at sisimbagot ang kagurangan ang sa tuyang mga panalangin. Aramdaman po ng may mga different kinds of pagsimbag sa tuyang kagurangan. Minsan na hindi ka simbag ang prayer mo kasi ang ni Lord ko ito. Minsan na iba oras. Pero kapag sinimbag yung kagurangan, talagang mailing mo na dami pala, tapos dami pala. So, kumbaga, mas nag-uupang kita lalo na nagkukusog sa pananampalataya na lalo na sinigati kasimpag. Kumbaga, naranasan ka. So katapatan niya, kung simbag tulos ang sa tuyang mga panalangin. So, nailing naman po naman sa mga succeeding verse na yan, ikaw ni Lord ang panalangin. Pinapunta yung mga Levita, binigay yung mga Levita, yung mga ibang para lang makasama nila Ezra. So, mailing naman po naman na once na pirmi kita nag-alangin sa Diyos at alam ka, sinukot ang sa tuyang buhay, expect na po na sisimbawin yan ang sa tuyang kagurangan. Duman nga rin po sa dinilusyon ko. Last time, aloy na siya, sa Ezra man siya, sa Ezra 6, verse 6 to 12, talagang may mga tutol talaga po sa pagtayo ng templo. Talagang gumagawa sila ng paraan para hindi matuloy yung pagtayo ng templo ng Jerusalem.
Pero, nanganajin sila sa tuyong kagurangan, nagranisinda sa tuyong kagurangan, sinukunin lang sa kanilang buhay, na habang gumagawa sila ng bakod ng Jerusalem, ng is talagang may mga threat kang kaaway, ka mga Babylonian. So, ang ginibo pong answer kang kagurangan, utong mga abo na ipatayo ang templo, utong talagang nag-persecute sa inda, ginamit ito kang kagurangan para magtabang sa pagtindog ng templo ng Diyos. So, ginamit sa kaaway mismo, kaya nagigilo ka na habang sabi ko, talagang maski kaaway, kayang gamitin ang kagurangan para lang isimbag na sa tuyong pangaji. Naramdaman po sa mga lola na sige pray, taso atheist, na istorya na po yan sa Indo, na wala na sila nakakauna, sige ng pray kay Lord. Tapos, di mo nagitubog sa atheist sa Diyos, sabi mo na, marikali, ako maglagip kay pagkao. Tapos, salamat nga, sabi ka kumuran. Salamat nga sa kaguran mo ta. Yaw na sa pagkao. Dahil ako ngaya kaiyan, nagkano ba ko man ang Diyos mo? Di ba? Ay, salamat nga, Lord. Tapos, ikaiwal. Igagamit mo. So, di ba? Grabe po ang testimony na grabe po sa kapangyarihan na naranasan na. Aramtaman po, gabos kita na naranasan na ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? So, kung naranasan na po natin ang kapangyarihan ng Panginoon, bakit ka pa magdududa sa kapangyarihan niya? Once na mag-agi ka man sa katipisilan, lumapit ka lang sa Panginoon, mga-jig ka at isukumang sa tuyang ang sa iyong buhay. Actually, hindi sa topic mga ilintaman po, paano niligtas? Mailintaman po dito next one. So actually, this is topic ipinakita dito ang ginawang pagliligtas sa ating sa tuyang kagurangan. Why? Kasi nga po, nasa kapamakan po kita dahil sa tuyang mga kasalanan. Pangalawa, namuhay tayo sa takot at dahil di natin alam kung saan tayo patungo. Dahil taarap kung mamalangin kita, kung mapaper, no? Dahil nga namuhay kita sa kasalanan. At pangatlo, sumuko tayo sa Diyos at nanalig kita sa iya at tatagpuan natin yung kaligtasan, which is si Kristo. Amen po. So, duman po, mailing ka ang kapangyarihan ng kagurangan. Kaya ang dapat na lang po gibuhol sa ating pagtatapos. So, ang dapat natin gawin sa oras ng mga panganib, mga problema, magrani po sa iya. Pangalawa, isukuta po ang sa tuyang buhay. At pangatlo, manalig kita at pwede kitang mga jig sa tuyang Panginoon. So, iuman lang po ito at salamat sa salita ng ating Panginoon. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya sa